Nagsimula ang series sa isang lugar na tinawag na Entei Isla. Tahimik ito dati, ngunit dahil sa boss ng masama na nagngangalang Satan ay inatake nito ang 4 na dako ng isla. Pinatay nila ang mga tao at sinira ang kanilang mga tahanan. Ngunit isang knight na may makapangyarihang espada ang nanguna sa pakikipaglaban sa gagong halimaw. Inatake nila ang HQ ni Satan at kasamang nakipaglaban ang mga malalakas na tao sa mga halimaw. Naglaban din ang warrior knight at ni Satan at gamit ang espada ay napaatras si Satan. Lumipad sa ere ang gago sa kasinabing babalik daw siya para pagharian ng Entei Isla. Gumawa ito ng portal, saka mabilis silang tumakas ng right hand nitong si Alciel. Kalaunan ay nakarating sila sa Japan kung saan nakita sila ng 2 pulis at pinagkamalan silang mga cosplayers. Sinubukan nilang gamitin ang kapangyarihan pero nawala ang magic nila. Kaya sumunod sila sa presinto at doon ay kumain ng noodles. Ginamit ni Satan ang natitirang lakas para ma-hypnotize ang pulis at nagtanong ng tungkol sa mundo. Dahil dito ay nalaman nilang sila ay nasa bansa ng mga malilibog na tao. Saka nalaman nila ang pamumuhay dito na kailangan ng pera. Sa labas ay muling tinaas ni Alciel ang kamay para mag-magic. Pero taxi ang dumating na pinagkamalan silang nagpara. Nagpunta sila kay Gob Orno at hinipnotismo ang babae para may register sila sa bagong pangalan na nais nila. Si Satan bilang Shadow Mao at si Alciel bilang Shiro Ashia. Saka naghanap sila ng gagawin nilang bagong HQ. At nakahanap naman sila ng mauupahan nilang lugar na pag-aari ng isang matabang landlady. Sa pagdaan ng panahon ay natuto silang mamuhay bilang tao. Ang trabaho ni Shiro ay mag-research kung paano sila makakabalik. Samantalang si Shadow naman ay kukuha ng pera para gastusin nila. Nagtatrabaho na ngayon si Shadow sa factory kung saan nagbebenta sila ng legs ng manok, na luto, at masarap kainin. Habang papunta ito sa trabaho ay may nakasabayan siyang babae na nababasa ng ulan. Kaya binigay niya yung payong niya sa babae. Wow, magic! Naging mabait na si Satan. Sa trabaho ay ginagawa lahat ni Shadow ang kaya para maging boss agad. Dahil kapag naging boss daw ito ay sasakupin niya ang mundo. May katrabaho din siyang babae na si Chiho Sasaki at naiiyak ito dahil marami daw siyang nahulog na fries. Bawas sahod niya iyon. Isang gabi na madami silang customer ay nataranta ang bida nang masira ang lutuan nito. Kaya naisip niyang gumamit ng magic pero pag gamitin niya ito ay wala na siyang reserba. Pero dumating ang manager nila at tinawag siya sa isang kwarto. Akala niya ay bugbugan na. Pero sinabihan siya ng manager na dahil sa blow, ay good job, ay may popromote siya bilang Class A salesperson. Kaya ang saya niyang nagbike pa uwi. Pero muling nagpakita ang babaeng binigyan niya ng payong na nakasimangot. Sinundan pala daw niya ang bida kanina at nakitang muntik gumamit ng magic spell. Kaya nalaman niyang si Shadow si Satan. Ito pala ang warrior knight na humahabol kay Satan. Babae pala ito na kilala bilang Emilia. Pero pinalitan na nito ang pangalan bilang Emi Yusa. Inilabas ng babae ang kutsilyo para patayin daw si Shadow. Dahil katulad din ng 2 bida ay biglang nawala ang celestial power ng hero. Kaya sa huli ay pareho silang nahuli ng pulis at dinala sa presinto. Doon ay pinagkamalan pa silang nagkaroon lang ng LQ, kaya naasar lang ang babae. Pagkalabas ay sinabi ni Emi na titirahin niya balang araw si Shadow kaya bantayan nito ang likod. Nagtatrabaho pala ang babae bilang basurahan ang tenga sa isang call center. Nang gabing iyon ay pinuntahan ni Emi ang HQ ng 2 bida, kaya natakot si Shiro at agad na nilock ang pinto. Pero sinabi ni Shadow na naging mahina din ito kaya pinapasok nila. Hindi makapaniwala ang babae dahil ang mayaman na demonyo ay naging napakahirap na nilalang at kumakain ng pipino. Saka sinabi nitong mag-isa lang daw siyang nakarating sa mundo dahil ang matandang pari na kasama nito ay hindi nakapasok sa portal. Sinabi ni Shadow na babangon silang muli sa pamamagitan ng pagiging boss sa Amgranolds at sasakupin nila ang buong mundo. Pero wala daw pakialam ang babae, basta hindi daw sila gumagawa ng masama ay hindi niya muna sila papatayin. At saka umalis ito. Sa paglipas ng mga araw ay lihim na binantayan ni Emi ang 2 bida. At nakita niyang walang masamang ginagawa ang 2 ito. Pero nalaman niyang nilagyan ni Shadow ng honey ang isang pipino sa kainisip na melon nito. Minsan ay nagpunta si Emi sa trabaho ng bida at sinabi na kailangan nilang magkita pagkatapos ng shift nito. Pagkaalis ni Emi ay nagtanong ng pag-alit si Chiho kay Shadow kung nagagandahan daw ba siya kay Emi. Pero binaliwala ito ng bida. Kalaunan ay pinuntahan ni Shadow si Emi sa dati nilang tagpuan. At sinabi ng babae na kung mananatili daw si Shadow sa mundo at hindi na uuwi ay hindi na siya kailangang patayin ni Emi. Biglang nasagasaan ang bike ni Shadow. Sa kamay nagpatama sa kanila ng magical bullet kaya aksidenteng napatungan ni Emi si Shadow ng malambot na peps. Saka sila tumakbo at nag-usap na posibleng may nakakaalam sa kanila.
Iniwan ni Sadaw ang babae para umuwi. Pero sinundan siya ng babae. Saka sinabi nitong makitulog muna sa bahay nila. Dahil nahulog pala nito ang wallet nito nang tumakbo sila kaya wala siyang pamasahe. Ayaw sana ni Shiro ang pagbisita ng babae, pero pinatulog ni Sadaw ang babae sa kanila at binigyan pa niya ito ng kumot at pamasahe pa uwi. Sa pag-alis ni Emi ay iniwan niya pabalik ang susi. Ngunit kapag si Shiro daw ang pinapasok ng kalaban niya ay nanakawin daw niya ang susi kapag siya ang umalis. Sa trabaho ay nakatanggap ng tawag si Emi. At nakausap niya ang isang hacker na pinagbantaan siya kasama din sina Sadaw at Shiro. Maya-maya pa ay nakatanggap ulit siya ng tawag ng pulis. Pinuntahan niya ang station para lang palapalayain sina Sadaw at Shiro na hinuli ng mga pulis. Galit ang babae dahil bakit daw siya, pero sinagot ng bida na siya kasi ang hero. Sinabi ng babae sa labas na nakatanggap ito ng tawag mula sa hindi nila kilala na maging sina Sadaw at Shiro ay kasama sa target ng kalaban. Minsan ay tinawag ni Chiho si Sadaw para mag-date sila. Nagkita sila sa isang park at masaya ang babae dahil napansin ni Sadaw ang bago nitong gupit na buhok. At hinawakan pa nito ang kamay ng dalaga. Sinundan pala sila ni Shiro ngunit nagulat ito nang lumabas si Emi sa likod niya. Sinabi ni Shiro na binabantayan niya si Sadaw. Akala ni Emi kung igagang rape ng mga demonyo ang babae kalaunan pero mabait daw sila. Napansin ni Emi na bagong gupit, bagong boots at polo na nagpapakita ng malaking boobs ang damit ni Chiho, kaya alam na nito ang layunin ng babae. Para malaman nila ang pinag-uusapan ng dalawa ay tinawag ni Emi si Shiro na pumasok at magkape. Sinabi ni Chiho na nakakarinig daw siya ng mga nag-uusap na mayroong mga lindol na darating. Kaya naisip ni Sadaw na dahil ito sa mga pulses na gawa ng mga naghahanap sa kanila. Nagulat si Sadaw nang makita ang biglang pagpasok ni Shiro at Emi. Magpo-propose sana si Chiho na gusto niya si Sadaw, pero biglang dumating si Emi at sinabi nitong delikado si Sadaw. Pero nagalit si Chiho dahil naisip nitong baka ex daw ni Emi si Sadaw. Nagkakasagutan ang dalawang babae nang biglang lumindol at natabunan sila. Nagising si Chiho na madilim ang paligid. Pero naroon si Emi kaya pinag-usapan nila ang feeling ni Chiho kay Sadaw. Saka pinatulog ulit ni Emi ang babae gamit ang magic nito. Saka tinawag si Sadaw na alam nitong nasa paligid. Lumabas naman si Sadaw pero naging tikbalang na ito. Naisip ni Emi na ibigay ang lahat ng kapangyarihan nito para patayin ang tikbalang, pero nagulat siya nang sinabi ng bida na bantayan niya si Chiho. Saka ginamit ng bida ang kapangyarihan para iligtas ang mga naiipit na tao. Ipinakita ang nakaraan ni Emi kung saan masaya siyang nakatira sa Entei Isla kasama ng kanyang ama. Ang problema lang nila ay ang mga bata ni Satan na nanggugulo. Ngunit isang araw ay dumating ang mga pari ng simbahan nila para kunin si Emilia. Sinabi ng tatay niyang anghel daw ang nanay ni Emilia kaya kalahating anghel si Emi. Pagkaalis niya ng kanilang bayan ay nalaman niyang sinira ni Satan ang kanilang bayan at pinatay ang mga tao. Kaya nangako siya sa sarili na papatayin niya balang araw si Satan. Muling bumalik sa kasalukuyan kung saan nasa maayos ng kalagayan ang mga biktima. Nag-usap kalaunan ng anghel at engkanto tungkol sa kanilang mga lihim na kaaway. Pero naputol ito nang dumating ang kani-kanilang mga kaibigan. Habang naglalakad pa uwi ang dalawang bida ay nakita sila ng mga nagrorondang pulis. Pinagkamalan silang pulubi dahil nakapaapaalang ang mga bida. Samantala ay pinagkamalan ni Rika na boyfriend ni Emi si Sadaw kaya naiinis ang anghel. Binalikan ni Emi ang mga bida para bayaran ang utang nito. Kaso ay nainis lang ito sa bida kaya aalis na sana. Pero nadulas siya sa hagdan kaya siya inasikaso ng mga bida. Pagkaalis ni Shiro ay galit na nagtanong si Emi kay Sadaw kung bakit daw hindi siya masama. Bakit daw nirerespeto nito ang mga batas sa mundo, samantalang siya ang demonyo. Saka naiyak ang babae dahil kung sana ay mabait lang si Sadaw sa mundo nilang End Isla, at hindi nito pinagpapatay ang mga tao kasama ng ama niya, ay kasama pa rin niya sana ito. Sinabi ni Sadaw na hindi daw niya alam ang feeling ng pagiging tao noon at humingi ito ng pasensya. Magkakaliwanagan na sana pero biglang dumating sina Shiro at Chiho, at nakita ni Chiho ang kanilang kalagayan. Nag-isip ito ng LQ, saka mabilis na tumakbo. Saka dumating din ang landlady na smells something fishy. Sinabi nitong dahil sa palagiang paglindol ay pinag-iingat nito ang mga boarders. Saka sinabi ng landlord na nakita nito si Chiho na patungo ng train station. Dahil dinamay ito ni Sadaw ay responsibilidad niya itong pangalagaan. Kaya nagtaka ang mga bida. Samantala ay pinakita sina Albert at Emeralda na binabagtas ang isang portal patungong Japan. Mga kaibigan ito ni Emilia na patungo sa kanya. Habang naiiyak si Chiho ay sinabi sa kanya ni Lucifer na masarap daw siyang kainin. Nakialam ang isang lalaki pero natamba ito at pinakita ng uwak ang kanyang pakpak. Naroon din na sumunod sina Sadaw, Emi at Shiro.
Hindi daw makapaniwala si Emmy dahil pinatay na nito si Lucifer pero nakaligtas pala ito. Saka pinalabas ni Sadaw ang nagtatagong matandang Saitama. Ito si Olba na naging kasama ni Lucifer dahil nangakong dadalhin si Lucifer sa langit. Habang nag-uusap sina Shiro at Sadaw tungkol sa pera ay pinatamaan sila ni Lucifer ng magic arrow kaya nasaktan si Shiro. Sa kanito sinira-sira ang lugar kaya napatakbo ang mga bida. Sinabi ni Sadaw na lumakas si Lucifer dahil kinakain nito ang mga negative energy ng mga tao. Sinundan sila ni Lucifer at nagtanong ito kung bakit di niya ginulo ang mga tao sa mundo para lumakas at makauwi sa Entei Isla. Pero sinabi ni Sadaw na gusto niya ang pagiging tao at mahalaga ang mundo sa kanya. Nilabas ni Lucifer ang kakainin daw nitong masarap na si Chiho. Saka pinatamaan ng mga energy balls ang mga bida. Natama ng katawan ni Sadaw. Saka lumabas ang bigatelyong Saitama at binarilang bida. Naging Cowboy Bebop na raw ito. Hinawakan ni Sadaw ang kamay ni Emmy saka sila nag-teleport sa maraming tao. Pero sumunod din si Lucifer dala ang walang malay na Chiho. Muling pinatamaan ni Lucifer si Sadaw na wasak ang katawan na kinagulat ni Emmy. Hinulag ni Lucifer si Chiho na agad na sinalo ni Emmy pero nasaktan ng paa. Bago umalis ay nagpasabog si Lucifer ng mga gusali kaya natakot ang mga tao. Kaya biglang lumabas si Sadaw na muling naging tikbalang. Hinahawakan nito ang nahuhulog na tulay. At nasaksihan naman ito ni Chiho. Mag-i-imagine pa sana si Emmy pero ginising siya ni Sadaw at sinabing bilisan nito ang pagtalo sa dalawang kalaban. Kaya tumayo si Emmy at ipinakita ang tunay na kapangyarihan at naging warrior Emilia ito. Pinatulog naman ni Sadaw ang mga tao at nagcast ng freeze time barrier. Inatake ni Emilia si Lucifer gamit ng espada nito pero malakas pa rin ang ibon at nasipa si Emmy, saka agad nitong pinatamaan ng balahibong granada ang bida. Natawa ang kalaban pero nagulat siya nang biglang magpakita si Alciel hawak-hawak ang babae. Sinabi nitong kalaban nito si Lucifer dahil si Satan ang boss niya. Pero natagalan daw siya dahil kinuha pa niya ang kapa niya sa bahay nila. Tinitipid ni Olba ang lakas, pero sinabi ni Lucifer na matitigok sila pag di siya gumalaw, kaya napilitan nitong lumaban. Binato ni Alciel ng sasakyan si Kalbo kaya nawalan ito ng malay. Samantala ay nilapag muna ni Sadaw ang bridge. Sa kagalit nitong tinalo si Olba at nag-teleport sa harap ni Lucifer. Natakot si Lucifer kaya mas lalong lumakas si Sadaw at binigyan ng bukol si Lucifer. Tinali nila si Olba at naging kawawa ang kalaban. Kalaunan pa ay pinaliwanag ni Sadaw at Emilia kay Chiho na hindi sila pwedeng maging lovers dahil magkalaban sila. Dumating din ang dalawang kasamahan ni Emilia at nakita nila ang dalawang demonyo. Dinala ni Emilia ang mga hero sa bahay ni Sadaw, samantalang naiwan si Sadaw at inayos ang nasira. Pag-uwi nila ay nagulat sila nang makita ang mga hero sa bahay nila. Umalis ang dalawang kasama ni Emmy, samantalang nagpaiwan si Emmy. At nagpatuloy lang sa pagbebenta ng burger sina Chiho at Sadaw. Ipinakita si Sadaw na nagsasaya sa apoy, pero sinaway siya ni Shiro dahil nag-iihaw lang pala sila sa restaurant. Isang babaeng Sherlock Holmes naman ang kinausap ang mga pari nila. At sinabihan siyang imbestigahan ang nabalitaan nilang pagsasama ni Emmy at Sadaw. Naging kasama ulit ng mga bida si Lucifer na ang pangalan bilang tao ay Urushihara. Sinubukan ng mga ito na tawagan ng call center ni Emmy kaya naistorbo ang babae. Kaya pinatawag niya ang bida at nag-usap sila sa isang madilim na eskinita. Sa kanilang pagkikita ay sinabi ng babae na babantayan niya ang bida at kasama nito para hindi sila makagawa ng masama. Pag-uwi ni Sadaw ay nakita niyang natamba si Urushihara sa sahig. At sukang-suka naman si Shiro sa banyo. Natakot pala ang mga ito sa matabang nakabakini na pinadala ng kanilang landlady. Kaya mag-diet na kayo ladies. Kalaunan ay sinabi ni Urushihara ang natuklasan nitong magic na naramdaman nito sa isang paaralan. Isang gabi ay nagpunta ang mga bida sa paaralan kung saan ang guide nila ay si Chiho na student doon. Pupuntahan daw nila ang kwarto na nakasil dahil may nakikita daw silang multo doon. Kalaunan sa hallway ay may narinig silang naglalakad na kanilang kinatakot. Pero si Emmy lang pala ito nagalit dahil sinama nila si Chiho. Pinagpalit nila ito ng hindi maingay na sapatos na ginawa naman ni Emmy. Pero tinakbuhan pala siya ng tatlo dahil sa maingay niyang bunganga. Napagkamalan ni Emmy ang isang mannequin na isang demonyo kaya inispada niya ito. Kaya kinantsawan siya ng mga demonyo na palpak na hero. Hindi lang nila alam na pinagmamasdan sila ng babaeng inutusan ni Padre Kalbo. Hindi nagtagal ay nakita nila ang kwarto na kinaroroonan ng magic. Nakita nilang maraming kalat ng junk food. At may PSP sa sahig. Saka tinawagan sila ni Urushihara at unutusan na dalhin ang PSP sa kanila. Si Urushihara lang pala ang dating tumira doon at inutakan sila para kunin ang PSP nito.
Sa trabaho ay may natanggap na liham si Sadaw, at nang tignan niya ito ay yung sexing mataba na nakabikini, kaya siya nahilo. Pag-uwi ng bida ay nakita niya ang isang babae na si Suzuno, saka nahulog ito ng hagdan nila na kanyang sinalo. Kalaunan ay nagpakilala si Suzuno na bago nilang kapitbahay at pinagluto pa sila ng pagkain. Kahit nasa mundo ay nag-uusap pa rin sina Emeralda at Emmy, dahil pinapadalhan ng kaibigan ang hero ng energy drink nito. Nagbabantay pa rin si Emmy kung ano ang ginagawa ng mga bida at nakita nito si Suzuno. Kaya lumapit siya at nanilip. Pero tinuturuan lang ni Suzuno si Urushihara na magluto dahil may sakit si Shiru. Dahil ayaw mahuli ay tumakbo siya palabas pero nahulog siya ng hagdan, kaya nasalo siya ni Sadaw. Pero sinuntok niya ang lalaki. Nagkakilala sina Emmy at Suzuno, at habang nag-uusap ay nakita ni Emmy na tulad ni Chiho ay may crush ang babae kay Sadaw. Hinayla siya ni Suzuno sa labas. Hindi matukoy ni Emmy kung galing din si Suzuno sa Entei Isla. Pero sinabihan niyang huwag magtiwala si Suzuno sa mga demonyo dahil mas asama ang mga ito. Nakinig naman si Suzuno at saka binigay pa ni Emmy ang number nito. Isang araw ay kinausap ng boss ni Sadaw ang bida na aalis muna ito, kaya si Sadaw ang magiging temporary manager. Kumain siya kasama ni Chiho, dala ang bento box na niluto ni Suzuno. Dahil dito ay nagalit ang babae at sinabing kailangan niyang makita ang laman ng box. Pinakita ni Sadaw ang pagkain at ang ilalim nito, at napagtanto ni Chiho ang mensahe ng bento box. Kaya naiyak na lang si Chiho sa selos. Sa isang 7-Eleven ay inatake ng isang hindi kilalang nilalang si Emmy. Ginamit ng babae ang espada nito para atakehin ang kalaban. Pero dahil sa kapangyarihan ng kalaban ay biglang lumiit ang espada ni Emmy. Maglalaban pa sana sila pero tinapunan ng store clerk ang kalaban ng itlog. Kaya tumakas ito. Naisip ni Emmy na hindi demonyo ang nakalaban nito dahil nagawa nitong mapaliit ang espada nito. Na-stress na siya nang tawagan siya ng problemadong si Chiho. Para lang pala sabihin nito ang love rice na natanggap ni Sadaw mula kay Suzuno. Kaya kinabukasan ay pinuntahan ng dalawang babae ang HQ ng mga demonyo, at naglagang mukha ni Chiho nang makita ang cook nilang si Suzuno. Di nagtagal nang kumain na sila ay nagreklamo si Urushihara dahil wala siyang upuan. Nalaman din nilang lahat ng damit ni Suzuno ay traditional na magkakamukha. Parang costume ni Batman na hindi nagpapalit. Hinatid ni Sadaw si Chiho at sa daan ay naisana ni Chiho na angkasan si Sadaw. Pero isang bike sa isang tao lang daw ang patakaran doon. Habang naglalakad ay nagtanong si Sadaw kung bakit mahal pa rin siya ng babaeng bata, imbes na alam naman nitong siya ay kambing. Pero sinabi ng babae na dahil mabait daw at gwapo ang bida ay hindi kapanipaniwala na halimaw si Sadaw. Biglang nagsalita si Suzuno na nagmarites pala sa tabi. Kaya nahiya si Chiho at nagblush na nagbike pa uwi. Nagkita sina Emmy at Suzuno at sa mall ay nasabi ni Suzuno na first time niyang sasakay sa tren. At galing din siya sa Entei Isla. Kaya nagulat silang dalawa dahil hindi pala sila nagkaintindihan na galing sila sa iisang magical na bayan. Sinabi ni Suzuno na akala nito kung alam ni Emmy na taga Entei Isla din siya. Nagkasagutan silang dalawa dahil sa miscommunication. At naisip ni Emmy na si Suzuno ang umatake sa kanya sa 7-Eleven. Pero iba daw ang amoy nito. Nagpakilala si Suzuno na ang tunay niyang pangalan ay Crestia Bell na isang interrogator. Pero dahil ayaw malate ni Emmy sa trabaho ay sinabi nitong mag-usap sila mamaya. Sa paglalakad sa bayan ay na-ignorante si Suzuno sa mga escalator at sa TV. Dahil sa kapapanood daw niya ng telenovela sa mga lumang tao ng Japan kaya siya nag-disguise na traditional na tao. Nang kumakain na sila ay inanyayahan siya ni Suzuno na samahan siya para talunin si Sadaw para daw maibalik ang dati nitong karangalan na hero ng Entei Isla. Pero sinabi ni Emmy na ayaw niyang magpagamit sa corrupt nilang gobyerno. Sa kabinalaan ni Emmy si Suzuno na huwag niyang susubukan si Sadaw dahil alam nito agad kung may nagbabalak sa kanya ng masama. Sa trabaho ay hindi masaya ang boss ni Sadaw dahil walang bumibili. Ayaw daw nilang mapunta sa North Pole para magbenta ng burger. Pagkaalis ng manager ay dumating si Mitsuki na manager ng bagong tayo na kakompetensya nila na Kentae Fried Chicken. Sinubukan nitong tawagin si Sadaw sa kabilang store pero hindi pumayag ang bida. Nagpunta naman sina Suzuno, Emmy at Rika sa Kentae Fried Chicken dahil maraming tao doon. Sa order lane ay nahintakutan si Rika dahil sa pagchancing ni Bob Arrow na Mitsuki na manager doon. Nagkwento ang mga babae dahil sa kasamaan ni Sadaw. Maraming masamang sinasabi si Emmy kay Sadaw, kaya hindi nakatiis si Shiru at nagdabog. Sinabi nito na inutusan pala siya ng boss na mag-spy sa kalaban na restaurant para tikman lahat ng pagkain doon. Dahil hindi kilala ni Rika ang tunay na pagkakilanlan ni Sadaw at ng mga babae,
ay nagkwento si Shiro ng hyperbole tungkol sa kung paano sila nagkakilala kina Emi at kahit magkaaway ang mga ito ay nagsasama pa rin sila. Sinabi nitong may construction company sila dati ni Sadaw. Pero bumagsak ito dahil kay Emi. Pero hindi pa rin sila tapos dahil balak ni Sadaw na maging boss ng Wakronald ng mundo. Nasabi ni Shiro na wala daw siyang silbi dahil naging housewife na lang siya para kay Sadaw. Kaya napa-advise na lang si Rika na napakahalaga daw ng role ni Shiro para suportahan si Sadaw. Saka na in love pa ito. Nag-take out sila at sinabi ni Mitsuki kay Emi na kailangan niyang bantayan lagi ang likod niya. Nagpunta sila sa trabaho ni Sadaw at nag-report doon si Shiro tungkol sa masasarap na pagkain na luto sa kabila. Inutos-utusan naman ni Rika ang bida na medyo naiinis, pero si Chiho ang gumawa ng request nito. Kaya nakyutan si Rika at niyakap ang babaeng malaki ang lato-lato. Hinamon ni Rika ang temporary manager na gandahan ang pagtawag sa mga customer gamit ang coupon at libreng burger. Pero hindi tumalab. Kalaunan ay naisip ni Sadaw na gumawa na lang sila ng wishing paper para makatawag ng customer. Dinalhan kasi sila ng isang matanda ng mga kawayan na gagamitin ito pampaganda. Sinabi ni Chiho na tumulong kasi si Sadaw sa paglilinis sa paligid. Dahil sa pampaganda ay dumating ang maraming tao para kumain. Pero naging seryoso si Suzuno. Di nagtagal ay inatasan si Sadaw na mag-extra sa ibang outlet. Para mabantayan ay nag-usap ang mga babae na puntahan ang bida sa bagong outlet kung saan siya mag-e-extra. At kinabukasan nga ay nagkita ang mga ito sa tabing dagat at nagpalit ng pang-swimming. Pero nainggit si Emi dahil mas malaki ng malayo ang burger ni Chiho. Kaya naisip ni Chiho na gamitin ang asset para akitin si Sadaw. Pinatalbog pa ang malambot na lato-lato. Pero nang makita ito ni Sadaw ay hindi niya pinansin dahil busy sa pagbebenta. Samantala sa HQ ay hindi makaalis ng CR si Shiro dahil sa pagkain nito ng hilaw na pansit. Sa fun park ay nagpunta ng horror house ang mga babae. Naunang natakot si Chiho na tumakbo palabas. May nakita sina Suzuno at Emi na batang umiiyak. Nilapitan nila ito at sinabi ng bata na nawala ang ina nito. Pero manika pala ito at tinuro ang nanay multo sa itaas na tinakot ang dalawang warrior. May nakita silang butiki na kinaasiwan ni Chiho at Emi dahil sa kanilang experience. Pero hindi takot si Suzuno dahil sa Entei Isla ay kumain pala ito ng reptile meat. Isang susi sa kulungan ng buhaya ang nahulog na kinuha ng isang kamukha mo. At kalaunan ay nakita ng unggoy ang asset ni Chiho na kanyang niyakap. Sinabi ng may-ari ng unggoy na Sadaw ang pangalan ng unggoy na nahanapan nila. Kaya nagkita sina Sadaw at ang mga babae, kaya kinantsawan nila ang bida. Sadaw, mahilig sa malambot na lato-lato. Nabuksan ang kulungan ng buhaya, at dahil dito ay nakawala ang mga anak ni Lolong. Nakita ito ng maraming tao kaya nabalot ng takot ang paligid. Mabilis na kinain ni Sadaw ang takot sa paligid at tinipon ng mga buwaya, saka inutusan ang mga ito na pumila. Samantalang binantayan lang sila ng mga bidang babae, at napaisip na lang si Suzuno. Nagkahiwalay ang mga babae, at nang mag-isa na lang ni Suzuno ay nagpakita sa kanya si Mitsuki na isa palang anghel. Nag-usap sila sa isang sulok at sinabi ng anghel na gawin na ng babae ang misyon nito. Ipinakita ang madilim na nakaraan ni Suzuno na isa pala siyang killer ng simbahan nila. Pinapatay niya ang lahat ng leftist sa kanilang simbahan. Gamit niya ang malaking maso at ginagawang ketchup ang mga tao. Nakatanggap ang mga bida ng maraming boxes na pinadala ng kanilang landlady. Kailangan daw nilang ibenta ang mga ito sa ukay-ukay. Dahil sa masayang pagsasama ng mga bida ay napapaisip ng malalim si Suzuno. Muling naalala ni Suzuno ang sinabi ni Mitsuki na dapat niyang gawin na patayin si Satan. Saka pinakita ang pagmeeting ng order ng simbahan nila na mahilig sa politika. Naiintindihan ni Suzuno ang karumihan na ginagawa ng kanilang simbahan. Pero kasabay din na kailangan niyang gawin ang trabaho na patayin si Satan. Samantala sa HQ ay masakit ang tiyan ng nagka-eltor na si Shiro, kaya pinadala siya ni Urushihara sa ospital. Sa kinaroroonan ng mga babae ay sinabi ni Suzuno na layuan si Sadaw. Sinabi din nitong gumamit si Sadaw ng magic gamit ang mga kawayan at paper spell para tawagin ang mga tao sa restaurant nito. Nag-aalala daw si Suzuno dahil kapag naging mataas ang posisyon ni Sadaw ay magdulot lang ng masamang epekto. Nagalit si Chiho nang sinabi ni Suzuno na ma-erase ang memorya nito dahil ayaw niyang makalimutan ang mga kaibigan. Nagkasagutan sina Chiho at Suzuno tungkol sa tunay na pag-iisip ni Sadaw. Maraming sinabing magandang bagay si Chiho tungkol kay Sadaw. Pinanagan ni Emi si Chiho kaya umalis na lang si Suzuno. Pero nang dalawa na lang sila ay umatake ang nakalaban dati ni Emi na nakamaskara. Dahil sa kapangyarihan nito ay madali lang nawawala ang angelic sword ni Emi. Ito pala si Mitsuki na ipinakilala ang sarili bilang isang archangel.
Pinakita nito ang pakpak at inatake muli si Emmy na natalo. Dumating din si Suzuno na pinatulog si Chiho. Tinawagan ng ina ni Chiho si Sadao at hinanap ang anak. Kaya agad na tinawagan ni Sadao si Urushiharu para magtanong. At dahil may tracker na nilagay ang hacker sa babae ay nakita nitong papunta ang tracker sa kinalalagyan ni Olba. Pinakitang nagising naman si Shiro sa ospital pero iniisip nito ang bayarin sa ospital kaya tinanggihan niya ang isa pang bag ng dextrose. Paglabas ni Shiro ay nakita niya ang walang malay na FBI pero bigla siyang pinatulog ni Olba. Mabilis namang nagbike si Sadao patungo kay Shiro pero nabunggo siya sa force field na naroon. Binilanggo ni Mitsuki si Emmy at pinapahirapan nito ang babae para kunin ang espada ng anghel sa kanya. Pero hindi kayang ibigay ng babae dahil natural itong nasa katawan niya. Naramdaman ni Mitsuki ang pagdating ni Sadao kaya naghanda ito. Sinubukang kausapin ni Emmy si Suzuno na huwag magpagamit sa corrupt na anghel. Sinalubong ni Suzuno si Sadao at inatake pero time first sabi ng bida. Saka naghubad at tinanggal ang uniform. Saka sinabing alam na nito kung sino ang babae sa simula pa lang. Saka kinumbinsi ang babae na magbagong buhay pero minaaso siya ni Suzuno. Kaso ay ayaw ni Suzuno na labanan ng bida at hinayaan itong makadaan. Naisip ni Suzuno na kung nakapagbagong buhay ang demonyo ay makakaya rin niya. Samantala ay binisita ni Olba si Lucifer at sinabing magsama uli sila para makabalik sa langit. Dahil hindi daw ibigay ni Emmy ang espada kay Mitsuki ay kakamayin na lang niya ang flat chest nito sabay bukas ng polo ng babae. Pero sumigaw si Chiho kaya sinabi ni Mitsuki na wag itong mag-alala dahil siya ang next. Sinabi ni Emmy na darating si Sadao dahil siya ang temporary manager ni Chiho. At dumating nga si Sadao na nagpakita, pero wala siyang laban sa kapangyarihan ng manyak na Mitsuki. Kinukuha naman daw ni Mitsuki ang kapangyarihan nito sa liwanag ng buwan. At dahil mababa ang buwan ay mas makapangyarihan ito at tinangay nito ang bida paitaas. Dumating din si Olba na nagcast ng spell. At nanonood lang din sina Urushihara at Suzuno. Dahil sa masyadong mababa ang buwan ay natakot ang mga tao, kaya nagkaroon ng takot sa paligid na kinain ni Shiro na muling lumakas. Maging si Sadao ay naging halimaw ulit, pero nasasaktan si Chiho kaya niligtas ito ni Suzuno. Pinakawala ni Sadao si Emmy at sinabihan si Suzuno na bantayan ang mga kasama. Sinabi ni Mitsuki na walang makakatalo sa kanya dahil sa lakas ng buwan. Masaya si Olba na feeling mananalo na sila. Pero pagkatapos makuha ni Urushiharu ang bag ni Emmy ay inuppercut niya ang kalbo. Naglaban naman sina Mitsuki at Sadao, at dahil maraming nasisirang gusali ay nagalit si Sadao, na ginawang salamin at binasag si Mitsuki. Nakatakas si Mitsuki at tinangka na itakbo si Chiho, pero ito pala si Sadao na sinaktan siya. Nahilo si Emmy na sinalo ni Sadao, saka sinabi nitong bukas ang maliit niyang siopaw. Kalaunan pa ay pinakita ang demonyong mukha ni Sadao sabay labas ng laser sword nito. Natakot na lang si Mitsuki na naging mukhang tae. Kalaunan ay dumating si Shiro na na-late dahil kinuha nito ulit ang cape, kaya pinagalitan siya ni Sadao. Kinabukasan ay naikwento ni Chiho kay Sadao na nabangungot daw siya dahil napanaginipan niyang bumalik si Sadao sa Entei Isla. Pero sinabi ni Sadao na hindi din siya makakabalik sa Entei Isla dahil naubos ang magic niya sa pag-aayos ng mga nasirang syudad. Nagpunta si Suzuno sa trabaho ni Sadao at sinabi sa manager na iniligtas sila ni Sadao sa isang customer. Bigla silang tinawag ng isang lalaki dahil nakita nila si Mitsuki na lumabas sa freezer. Nang makita nito ang manager ni Sadao ay nais niya itong mahuli kaya sinipa siya ng babae. Habang pinapakain ni Suzuno si Sadao ay dumating si Shiro at formal na sinabing kailangan niya ng bakasyon. Kaya nag-isip sina Chiho at Emmy na baka babalik na ang mga demonyo sa Entei Isla. Maging si Sadao ay nagpaalam na magbabakasyon muna ito ng ilang araw. Nagtanong si Chiho kung bakit kailangan niya ng bakasyon. Pero hindi masabi ni Sadao ang dahilan. Kaya lihim na sinundan ni na Emmy at Chiho si Sadao na nagpunta ng isang construction site kung saan siya nagtrabaho. Nakita sila ng bida at sinabing may tracker na nilagay si Urushihara sa kanila na kinagalit ni Emmy. Nagpaliwanag si Sadao na nagpaalam daw si Shiro para magtrabaho dahil nauubusan sila ng pera. Sinumbong ni Emmy ang maraming delivery sa bahay nila, kaya agad umuwi si Sadao at pinagalitan si Urushihara. Na-scam pala sila ng scam artist na salesman. Tinawagan nila ang kumpanya ngunit sinabi ng kausap nila na hindi pwedeng maibalik ang mga nabili ng gamit. Sa galit ay pinuntahan ng mga bida ang kumpanya at nakita nilang doon nagtatrabaho si Shiro. Napakamot na lang ito sa ulo dahil ginagamit daw siya sa pang-scam. Dumating ang boss doon na sinubukang kausapin ng mga bida para ibalik ang pera, pero ayaw itong ibalik ng scammer. Sa daan ay napagtanto ni Emmy na underage ang ni-register nilang edad ni Urushiharu, kaya nagsampa sila ng reklamo at nanalo ang mga bida na maibalik ang pera at mga gamit.
Nakangisi ang bida habang talunan na umalis ang scammer. Habang nag-uusap sa kainan ang mga bida ay naisip nilang ma-recruit balang araw ang scammer sa grupo nila. At sa pagtatapos ng season 1, ipinakita si Sadaw na nagsasaya sa apoy, pero sinaway siya ni Shiro dahil nag-iihaw lang pala sila sa restaurant. Isang babaeng Sherlock Holmes naman ang kinausap ang mga pari nila. At sinabihan siyang imbestigahan ang nabalitaan nilang pagsasama ni Emi at Sadaw. Naging kasama ulit ng mga bida si Lucifer na ang pangalan bilang tao ay Urushihara. Sinubukan ng mga ito na tawagan ng call center ni Emi kaya naistorbo ang babae. Kaya pinatawag niya ang bida at nag-usap sila sa isang madilim na eskinita. Sa kanilang pagkikita ay sinabi ng babae na babantayan niya ang bida at kasama nito para hindi sila makagawa ng masama. Pag-uwi ni Sadaw ay nakita niyang natamba si Urushihara sa sahig. At sukang-suka naman si Shiro sa banyo. Natakot pala ang mga ito sa matabang nakabakini na pinadala ng kanilang landlady. Kaya mag-diet na kayo ladies. Kalaunan ay sinabi ni Urushihara ang natuklasan nitong magic na naramdaman nito sa isang paaralan. Isang gabi ay nagpunta ang mga bida sa paaralan kung saan ang guide nila ay si Chiho na student doon. Pupuntahan daw nila ang kwarto na nakasil dahil may nakikita daw silang multo doon. Kalaunan sa hallway ay may narinig silang naglalakad na kanilang kinatakot. Pero si Emi lang pala ito nagalit dahil sinama nila si Chiho. Pinagpalit nila ito ng hindi maingay na sapatos na ginawa naman ni Emi. Pero tinakbuhan pala siya ng 3 dahil sa maingay niyang bunganga. Napagkamala ni Emi ang isang manakan na isang demonyo kaya inispada niya ito. Kaya kinantsawan siya ng mga demonyo na palpak na hero. Hindi lang nila alam na pinagmamasdan sila ng babaeng inutusan ni Padre Kalbo. Hindi nagtagal ay nakita nila ang kwarto na kinaroroonan ng magic. Nakita nilang maraming kalat ng junk food. At may PSP sa sahig. Saka tinawagan sila ni Urushihara at unutusan na dalhin ang PSP sa kanila. Si Urushihara lang pala ang dating tumira doon at inutakan sila para kunin ang PSP nito. Sa trabaho ay may natanggap na liham si Sadaw at nang tignan niya ito ay yung sexing mataba na nakabakini, kaya siya nahilo. Pag-uwi ng bida ay nakita niya ang isang babae na si Suzuno, saka nahulog ito ng hagdan nila na kanyang sinalo. Kalaunan ay nagpakilala si Suzuno na bago nilang kapitbahay at pinagluto pa sila ng pagkain. Kahit nasa mundo ay nag-uusap pa rin sina Emeralda at Emi dahil pinapadalhan ng kaibigan ang hero ng energy drink nito. Nagbabantay pa rin si Emi kung ano ang ginagawa ng mga bida at nakita nito si Suzuno. Kaya lumapit siya at nanilip. Pero tinuturuan lang ni Suzuno si Urushihara na magluto dahil may sakit si Shiro. Dahil ayaw mahuli ay tumakbo siya palabas pero nahulog siya ng hagdan kaya nasalo siya ni Sadaw. Pero sinuntok niya ang lalaki. Nagkakilala sina Emi at Suzuno, at habang nag-uusap ay nakita ni Emi na tulad ni Chiho ay may crush ang babae kay Sadaw. Hinayla siya ni Suzuno sa labas. Hindi matukoy ni Emi kung galing din si Suzuno sa Entei Isla. Pero sinabihan niyang huwag magtiwala si Suzuno sa mga demonyo dahil masasama ang mga ito. Nakinig naman si Suzuno at saka binigay pa ni Emi ang number nito. Isang araw ay kinausap ng boss ni Sadaw ang bida na aalis muna ito, kaya si Sadaw ang magiging temporary manager. Kumain siya kasama ni Chiho dala ang bento box na niluto ni Suzuno. Dahil dito ay nagalit ang babae at sinabing kailangan niyang makita ang laman ng box. Pinakita ni Sadaw ang pagkain at ang ilalim nito at napagtanto ni Chiho ang mensahe ng bento box. Kaya naiyak na lang si Chiho sa selos. Sa isang 7-Eleven ay inatake ng isang hindi kilalang nilalang si Emi. Ginamit ng babae ang espada nito para atakehin ang kalaban. Pero dahil sa kapangyarihan ng kalaban ay biglang lumiit ang espada ni Emi. Maglalaban pa sana sila pero tinapunan ng store clerk ang kalaban ng itlog. Kaya tumakas ito. Naisip ni Emi na hindi demonyo ang nakalaban nito dahil nagawa nitong mapaliit ang espada nito. Na-stress na siya nang tawagan siya ng problemadong si Chiho. Para lang pala sabihin nito ang love rice na natanggap ni Sadaw mula kay Suzuno. Kaya kinabukasan ay pinuntahan ng dalawang babae ang HQ ng mga demonyo at naglagang mukha ni Chiho nang makita ang cook nilang si Suzuno. Di nagtagal nang kumain na sila ay nagreklamo si Urushihara dahil wala siyang upuan. Nalaman din nilang lahat ng damit ni Suzuno ay traditional na magkakamukha. Parang costume ni Batman na hindi nagpapalit. Hinatid ni Sadaw si Chiho at sa daan ay naisana ni Chiho na angkasan si Sadaw. Pero isang bike sa isang tao lang daw ang patakaran doon. Habang naglalakad ay nagtanong si Sadaw kung bakit mahal pa rin siya ng babaeng bata, imbes na alam naman nitong siya ay kambing. Pero sinabi ng babae na dahil mabait daw at gwapo ang bida ay hindi ka panipaniwala na halimaw si Sadaw. Biglang nagsalita si Suzuno na nagmarites pala sa tabi. Kaya nahiya si Chiho at nagblush na nagbike pa uwi.
Nagkita sina Emmy at Suzuno at sa mall ay nasabi ni Suzuno na first time niyang sasakay sa tren. At galing din siya sa Entei Isla. Kaya nagulat silang dalawa dahil hindi pala sila nagkaintindihan na galing sila sa iisang magical na bayan. Sinabi ni Suzuno na akala nito kung alam ni Emmy na taga Entei Isla din siya. Nagkasagutan silang dalawa dahil sa miscommunication. At naisip ni Emmy na si Suzuno ang umatake sa kanya sa 7-Eleven. Pero iba daw ang amoy nito. Nagpakilala si Suzuno na ang tunay niyang pangalan ay Crestia Bell na isang interrogator. Pero dahil ayaw malate ni Emmy sa trabaho ay sinabi nitong mag-usap sila mamaya. Sa paglalakad sa bayan ay na-ignorante si Suzuno sa mga escalator at sa TV. Dahil sa kapapanood daw niya ng telenovela sa mga lumang tao ng Japan kaya siya nag-disguise na traditional na tao. Nang kumakain na sila ay inanyayahan siya ni Suzuno na samahan siya para talunin si Sadao para daw maibalik ang dati nitong karangalan na hero ng Entei Isla. Pero sinabi ni Emmy na ayaw niyang magpagamit sa corrupt nilang gobyerno. Sa kabinalaan ni Emmy si Suzuno na huwag niyang susubukan si Sadao dahil alam nito agad kung may nagbabalak sa kanya ng masama. Sa trabaho ay hindi masaya ang boss ni Sadao dahil walang bumibili. Ayaw daw nilang mapunta sa North Pole para magbenta ng burger. Pagkaalis ng manager ay dumating si Mitsuki na manager ng bagong tayo na kakompetensya nila na Kentae Fried Chicken. Sinubukan nitong tawagin si Sadao sa kabilang store pero hindi pumayag ang bida. Nagpunta naman sina Suzuno, Emmy at Rika sa Kentae Fried Chicken dahil maraming tao doon. Sa order lane ay nahintakutan si Rika dahil sa pagchancing ni Bob Arrow na Mitsuki na manager doon. Nagkwento ang mga babae dahil sa kasamaan ni Sadao. Maraming masamang sinasabi si Emmy kay Sadao, kaya hindi nakatiis si Shiro at nagdabog. Sinabi nito na inutusan pala siya ng boss na mag-spy sa kalaban na restaurant para tikman lahat ng pagkain doon. Dahil hindi kilala ni Rika ang tunay na pagkakilanlan ni Sadao at ng mga babae, ay nagkwento si Shiro ng hyperbole tungkol sa kung paano sila nagkakilala kina Emmy at kahit magkaaway ang mga ito ay nagsasama pa rin sila. Sinabi nitong may construction company sila dati ni Sadao. Pero bumagsak ito dahil kay Emmy. Pero hindi pa rin sila tapos dahil balak ni Sadao na maging boss ng Wakronald ng mundo. Nasabi ni Shiro na wala daw siyang silbi dahil naging housewife na lang siya para kay Sadao. Kaya napa-advise na lang si Rika na napakahalaga daw ng role ni Shiro para suportahan si Sadao. Saka na in love pa ito. Nag-take out sila at sinabi ni Mitsuki kay Emmy na kailangan niyang bantayan lagi ang likod niya. Nagpunta sila sa trabaho ni Sadao at nag-report doon si Shiro tungkol sa masasarap na pagkain na luto sa kabila. Inutos-utusan naman ni Rika ang bida na medyo naiinis, pero si Chiho ang gumawa ng request nito. Kaya na-cutean si Rika at niyakap ang babaeng malaki ang lato-lato. Hinamon ni Rika ang temporary manager na gandahan ang pagtawag sa mga customer gamit ang coupon at libreng burger. Pero hindi tumalab. Kalaunan ay naisip ni Sadao na gumawa na lang sila ng wishing paper para makatawag ng customer. Dinalhan kasi sila ng isang matanda ng mga kawayan na gagamitin ito pampaganda. Sinabi ni Chiho na tumulong kasi si Sadao sa paglilinis sa paligid. Dahil sa pampaganda ay dumating ang maraming tao para kumain. Pero naging seryoso si Suzuno. Di nagtagal ay inatasan si Sadao na mag-extra sa ibang outlet. Para mabantayan ay nag-usap ang mga babae na puntahan ang bida sa bagong outlet kung saan siya mag-e-extra. At kinabukasan nga ay nagkita ang mga ito sa tabing dagat at nagpalit ng pang-swimming. Pero nainggit si Emmy dahil mas malaki ng malayo ang burger ni Chiho. Kaya naisip ni Chiho na gamitin ang asset para akitin si Sadao. Pinatalbog pa ang malambot na lato-lato. Pero nang makita ito ni Sadao ay hindi niya pinansin dahil busy sa pagbebenta. Samantala sa HQ ay hindi makaalis ng CR si Shiro dahil sa pagkain nito ng hilaw na pansit. Sa fun park ay nagpunta ng horror house ang mga babae. Naunang natakot si Chiho na tumakbo palabas. May nakita sina Suzuno at Emmy na batang umiiyak. Nilapitan nila ito at sinabi ng bata na nawala ang ina nito. Pero manika pala ito at tinuro ang nanay multo sa itaas na tinakot ang dalawang warrior. May nakita silang butiki na kinaasiwan ni Chiho at Emmy dahil sa kanilang experience. Pero hindi takot si Suzuno dahil sa Entei Isla ay kumain pala ito ng reptile meat. Isang susi sa kulungan ng buhaya ang nahulog na kinuha ng isang kamukha mo. At kalaunan ay nakita ng unggoy ang asset ni Chiho na kanyang niyakap. Sinabi ng may-ari ng unggoy na Sadao ang pangalan ng unggoy na nahanapan nila. Kaya nagkita sina Sadao at ang mga babae, kaya kinantsawan nila ang bida. Sadao, mahilig sa malambot na lato-lato. Nabuksan ang kulungan ng buhaya, at dahil dito ay nakawala ang mga anak ni Lolong. Nakita ito ng maraming tao kaya nabalot ng takot ang paligid.
Mabilis na kinain ni Sadaw ang takot sa paligid at tinipon ang mga buwaya, saka inutusan ang mga ito na pumila. Samantalang binantayan lang sila ng mga bidang babae, at napaisip na lang si Suzuno. Nagkahiwalay ang mga babae, at nang mag-isa na lang ni Suzuno ay nagpakita sa kanya si Mitsuki na isa palang anghel. Nag-usap sila sa isang sulok at sinabi ng anghel na gawin na ng babae ang misyon nito. Ipinakita ang madilim na nakaraan ni Suzuno na isa pala siyang killer ng simbahan nila. Pinapatay niya ang lahat ng leftist sa kanilang simbahan. Gamit niya ang malaking maso at ginagawang ketchup ang mga tao. Nakatanggap ang mga bida ng maraming boxes na pinadala ng kanilang landlady. Kailangan daw nilang ibenta ang mga ito sa ukay-ukay. Dahil sa masayang pagsasama ng mga bida ay napapaisip ng malalim si Suzuno. Muling naalala ni Suzuno ang sinabi ni Mitsuki na dapat niyang gawin na patayin si Satan. Saka pinakita ang pagmeeting ng order ng simbahan nila na mahilig sa politika. Naiintindihan ni Suzuno ang karumihan na ginagawa ng kanilang simbahan. Pero kasabay din na kailangan niyang gawin ang trabaho na patayin si Satan. Samantala sa HQ ay masakit ang tiyan ng nagka-eltor na si Shiro, kaya pinadala siya ni Urushihara sa ospital. Sa kinaroroonan ng mga babae ay sinabi ni Suzuno na layuan si Sadaw. Sinabi din nitong gumamit si Sadaw ng magic gamit ang mga kawayan at paper spell para tawagin ang mga tao sa restaurant nito. Nag-aalala daw si Suzuno dahil kapag naging mataas ang posisyon ni Sadaw ay magdulot lang ng masamang epekto. Nagalit si Chiho nang sinabi ni Suzuno na ma-erase ang memorya nito dahil ayaw niyang makalimutan ang mga kaibigan. Nagkasagutan sina Chiho at Suzuno tungkol sa tunay na pag-iisip ni Sadaw. Maraming sinabing magandang bagay si Chiho tungkol kay Sadaw. Pinanagan ni Emi si Chiho kaya umalis na lang si Suzuno. Pero nang dalawa na lang sila ay umatake ang nakalaban dati ni Emi na nakamaskara. Dahil sa kapangyarihan nito ay madali lang nawawala ang angelic sword ni Emi. Ito pala si Mitsuki na ipinakilala ang sarili bilang isang archangel. Pinakita nito ang pakpak at inatake muli si Emi na natalo. Dumating din si Suzuno na pinatulog si Chiho. Tinawagan ng ina ni Chiho si Sadaw at hinanap ang anak. Kaya agad na tinawagan ni Sadaw si Urushiharu para magtanong. At dahil may tracker na nilagay ang hacker sa babae ay nakita nitong papunta ang tracker sa kinalalagyan ni Olba. Pinakitang nagising naman si Shiro sa ospital pero iniisip nito ang bayarin sa ospital kaya tinanggihan niya ang isa pang bag ng dextrose. Paglabas ni Shiro ay nakita niya ang walang malay na FBI pero bigla siyang pinatulog ni Olba. Mabilis namang nagbike si Sadaw patungo kay Shiro pero nabunggo siya sa force field na naroon. Binilanggo ni Mitsuki si Emi at pinapahirapan nito ang babae para kunin ang espada ng anghel sa kanya. Pero hindi kayang ibigay ng babae dahil natural itong nasa katawan niya. Naramdaman ni Mitsuki ang pagdating ni Sadaw kaya naghanda ito. Sinubukang kausapin ni Emi si Suzuno na huwag magpagamit sa corrupt na anghel. Sinalubong ni Suzuno si Sadaw at inatake pero time first sabi ng bida. Saka naghubad at tinanggal ang uniform. Saka sinabing alam na nito kung sino ang babae sa simula pa lang. Saka kinumbinsi ang babae na magbagong buhay pero minaaso siya ni Suzuno. Kaso ay ayaw ni Suzuno na labanan ng bida at hinayaan itong makadaan. Naisip ni Suzuno na kung nakapagbagong buhay ang demonyo ay makakaya rin niya. Samantala ay binisita ni Olba si Lucifer at sinabing magsama uli sila para makabalik sa langit. Dahil hindi daw ibigay ni Emi ang espada kay Mitsuki ay kakamayin na lang niya ang flat chest nito sabay bukas ng polo ng babae. Pero sumigaw si Chiho kaya sinabi ni Mitsuki na wag itong mag-alala dahil siya ang next. Sinabi ni Emi na darating si Sadaw dahil siya ang temporary manager ni Chiho. At dumating nga si Sadaw na nagpakita, pero wala siyang laban sa kapangyarihan ng manyak na Mitsuki. Kinukuha naman daw ni Mitsuki ang kapangyarihan nito sa liwanag ng buwan. At dahil mababa ang buwan ay mas makapangyarihan ito at tinangay nito ang bida paitaas. Dumating din si Olba na nagcast ng spell. At nanonood lang din sina Urushihara at Suzuno. Dahil sa masyadong mababa ang buwan ay natakot ang mga tao, kaya nagkaroon ng takot sa paligid na kinain ni Shiro na muling lumakas. Maging si Sadaw ay naging halimaw ulit, pero nasasaktan si Chiho kaya niligtas ito ni Suzuno. Pinakawala ni Sadaw si Emi at sinabihan si Suzuno na bantayan ang mga kasama. Sinabi ni Mitsuki na walang makakatalo sa kanya dahil sa lakas ng buwan. Masaya si Olba na feeling mananalo na sila. Pero pagkatapos makuha ni Urushiharu ang bag ni Emi ay inuppercut niya ang kalbo. Naglaban naman sina Mitsuki at Sadaw, at dahil maraming nasisirang gusali ay nagalit si Sadaw, na ginawang salamin at binasag si Mitsuki. Nakatakas si Mitsuki at tinangka na itakbo si Chiho, pero ito pala si Sadaw na sinaktan siya. Nahilo si Emi na sinalo ni Sadaw, saka sinabi nitong bukas ang maliit niyang siopaw.
Kalaunan pa ay pinakita ang demonyong mukha ni Sadaw sabay labas ng laser sword nito. Natakot na lang si Mitsuki na naging mukhang tae. Kalaunan ay dumating si Shiro na na-late dahil kinuha nito ulit ang cape, kaya pinagalitan siya ni Sadaw. Kinabukasan ay naikwento ni Chiho kay Sadaw na nabangungot daw siya dahil napanaginipan niyang bumalik si Sadaw sa Entei Isla. Pero sinabi ni Sadaw na hindi din siya makakabalik sa Entei Isla dahil naubos ang magic niya sa pag-aayos ng mga nasirang syudad. Nagpunta si Suzuno sa trabaho ni Sadaw at sinabi sa manager na iniligtas sila ni Sadaw sa isang customer. Bigla silang tinawag ng isang lalaki dahil nakita nila si Mitsuki na lumabas sa freezer. Nang makita nito ang manager ni Sadaw ay nais niya itong mahuli kaya sinipa siya ng babae. Habang pinapakain ni Suzuno si Sadaw ay dumating si Shiro at formal na sinabing kailangan niya ng bakasyon. Kaya nag-isip sina Chiho at Emi na baka babalik na ang mga demonyo sa Entei Isla. Maging si Sadaw ay nagpaalam na magbabakasyon muna ito ng ilang araw. Nagtanong si Chiho kung bakit kailangan niya ng bakasyon. Pero hindi masabi ni Sadaw ang dahilan. Kaya lihim na sinundan ni Emi at Chiho si Sadaw na nagpunta ng isang construction site kung saan siya nagtrabaho. Nakita sila ng bida at sinabing may tracker na nilagay si Urushihara sa kanila na kinagalit ni Emi. Nagpaliwanag si Sadaw na nagpaalam daw si Shiro para magtrabaho dahil nauubusan sila ng pera. Sinumbong ni Emi ang maraming delivery sa bahay nila, kaya agad umuwi si Sadaw at pinagalitan si Urushihara. Nascam pala sila ng scam artist na salesman. Tinawagan nila ang kumpanya ngunit sinabi ng kausap nila na hindi pwedeng maibalik ang mga nabili ng gamit. Sa galit ay pinuntahan ng mga bida ang kumpanya at nakita nilang doon nagtatrabaho si Shiro. Napakamot na lang ito sa ulo dahil ginagamit daw siya sa pang-scam. Dumating ang boss doon na sinubukang kausapin ng mga bida para ibalik ang pera, pero ayaw itong ibalik ng scammer. Sa daan ay napagtanto ni Emi na underage ang niregister nilang edad ni Urushiharu, kaya nagsampa sila ng reklamo at nanalo ang mga bida na maibalik ang pera at mga gamit. Nakangisi ang bida habang talunan na umalis ang scammer. Habang nag-uusap sa kainan ang mga bida ay naisip nilang ma-recruit balang araw ang scammer sa grupo nila. Nagsimula ang series sa isang lugar na tinawag na Entei Isla. Tahimik ito dati, ngunit dahil sa boss ng masama na nagngangalang Satan ay inatake nito ang 4 na dako ng isla. Pinatay nila ang mga tao at sinira ang kanilang mga tahanan. Ngunit isang knight na may makapangyarihang espada ang nanguna sa pakikipaglaban sa gagong halimaw. Inatake nila ang HQ ni Satan at kasamang nakipaglaban ang mga malalakas na tao sa mga halimaw. Naglaban din ang warrior knight at ni Satan at gamit ang espada ay napaatras si Satan. Lumipad sa ere ang gago sa kasinabing babalik daw siya para pagharian ng Entei Isla. Gumawa ito ng portal, saka mabilis silang tumakas ng right hand nitong si Alciel. Kalaunan ay nakarating sila ng sa Japan kung saan nakita sila ng 2 pulis at pinagkamalan silang mga cosplayers. Sinubukan nilang gamitin ang kapangyarihan pero nawala ang magic nila. Kaya sumunod sila sa presinto at doon ay kumain ng noodles. Ginamit ni Satan ang natitirang lakas para ma-hypnotize ang pulis at nagtanong ng tungkol sa mundo. Dahil dito ay nalaman nilang sila ay nasa bansa ng mga malilibog na tao. Saka nalaman nila ang pamumuhay dito na kailangan ng pera. Sa labas ay muling tinaas ni Alciel ang kamay para mag-magic. Pero taxi ang dumating na pinagkamalan silang nagpara. Nagpunta sila kay Gob Orno at hinipnotismo ang babae para may register sila sa bagong pangalan na nais nila. Si Satan bilang Sadaw Mao at si Alciel bilang Shiro Ashia. Saka naghanap sila ng gagawin nilang bagong HQ. At nakahanap naman sila ng mauupahan nilang lugar na pag-aari ng isang matabang landlady. Sa pagdaan ng panahon ay natuto silang mamuhay bilang tao. Ang trabaho ni Shiro ay mag-research kung paano sila makakabalik. Samantalang si Sadaw naman ay kukuha ng pera para gastusin nila. Nagtatrabaho na ngayon si Sadaw sa factory kung saan nagbebenta sila ng legs ng manok, naluto, at masarap kainin. Habang papunta ito sa trabaho ay may nakasabayan siyang babae na nababasa ng ulan. Kaya binigay niya yung payong niya sa babae. Wow, magic! Naging mabait na si Satan. At natapos ang series. Joke lang, like mo kasi para hindi agad matapos ang recaps natin. Sa trabaho ay ginagawa lahat ni Sadaw ang kaya para maging boss agad. Dahil kapag naging boss daw ito ay sasakupin niya ang mundo. May katrabaho din siyang babae na si Chiho Sasaki at naiiyak ito dahil marami daw siyang nahulog na fries. Bawas sahod niya iyon. Isang gabi na madami silang customer ay nataranta ang bida nang masira ang lutuan nito. Kaya naisip niyang gumamit ng magic pero pag gamitin niya ito ay wala na siyang reserba. Pero dumating ang manager nila at tinawag siya sa isang kwarto. Akala niya ay bugbugan na. Pero sinabihan siya ng manager na dahil sa blow,
ay good job, ay may popromote siya bilang Class A salesperson. Kaya ang saya niyang nagbike pa uwi. Pero muling nagpakita ang babaeng binigyan niya ng payong na nakasimangot. Sinundan pala daw niya ang bida kanina at nakitang muntik gumamit ng magic spell. Kaya nalaman niyang si Sadaw si Satan. Ito pala ang warrior knight na humahabol kay Satan. Babae pala ito na kilala bilang Emilia. Pero pinalitan na nito ang pangalan bilang Emi Yusa. Inilabas ng babae ang kutsilyo para patayin daw si Sadaw. Dahil katulad din ng dalawang bida ay biglang nawala ang celestial power ng hero. Kaya sa huli ay pareho silang nahuli ng pulis at dinala sa presinto. Doon ay pinagkamalan pa silang nagkaroon lang ng LQ, kaya naasar lang ang babae. Pagkalabas ay sinabi ni Emi na titirahin niya balang araw si Sadaw kaya bantayan nito ang likod. Nagtatrabaho pala ang babae bilang basurahan ang tenga sa isang call center. Nang gabing iyon ay pinuntahan ni Emi ang HQ ng dalawang bida, kaya natakot si Shiro at agad na nilock ang pinto. Pero sinabi ni Sadaw na naging mahina din ito kaya pinapasok nila. Hindi makapaniwala ang babae dahil ang mayaman na demonyo ay naging napakahirap na nilalang at kumakain ng pipino. Saka sinabi nitong mag-isa lang daw siyang nakarating sa mundo dahil ang matandang pari na kasama nito ay hindi nakapasok sa portal. Sinabi ni Sadaw na babangon silang muli sa pamamagitan ng pagiging boss sa Amgranalds at sasakupin nila ang buong mundo. Pero wala daw pakialam ang babae, basta hindi daw sila gumagawa ng masama ay hindi niya muna sila papatayin. At saka umalis ito. Sa paglipas ng mga araw ay lihim na binantayan ni Emi ang dalawang bida. At nakita niyang walang masamang ginagawa ang dalawang ito. Pero nalaman niyang nilagyan ni Sadaw ng honey ang isang pipino sa kainisip na melon nito. Minsan ay nagpunta si Emi sa trabaho ng bida at sinabi na kailangan nilang magkita pagkatapos ng shift nito. Pagkaalis ni Emi ay nagtanong ng pag-alit si Chiho kay Sadaw kung nagagandahan daw ba siya kay Emi. Pero binaliwala ito ng bida. Kalaunan ay pinuntahan ni Sadaw si Emi sa dati nilang tagpuan. At sinabi ng babae na kung mananatili daw si Sadaw sa mundo at hindi na uuwi ay hindi na siya kailangang patayin ni Emi. Biglang nasagasaan ang bike ni Sadaw. Sa kamay nagpatama sa kanila ng magical bullet kaya aksidenteng napatungan ni Emi si Sadaw ng malambot na peps. Saka sila tumakbo at nag-usap na posibleng may nakakaalam sa kanila. Iniwan ni Sadaw ang babae para umuwi. Pero sinundan siya ng babae. Saka sinabi nitong makitulog muna sa bahay nila. Dahil nahulog pala nito ang wallet nito nang tumakbo sila kaya wala siyang pamasahe. Ayaw sana ni Shiro ang pagbisita ng babae, pero pinatulog ni Sadaw ang babae sa kanila at binigyan pa niya ito ng kumot at pamasahe pa uwi. Sa pag-alis ni Emi ay iniwan niya pabalik ang susi. Ngunit kapag si Shiro daw ang pinapasok ng kalaban niya ay nanakawin daw niya ang susi kapag siya ang umalis. Sa trabaho ay nakatanggap ng tawag si Emi. At nakausap niya ang isang hacker na pinagbantaan siya kasama din sina Sadaw at Shiro. Maya-maya pa ay nakatanggap ulit siya ng tawag ng pulis. Pinuntahan niya ang station para lang palayain sina Sadaw at Shiro na hinuli ng mga pulis. Galit ang babae dahil bakit daw siya, pero sinagot ng bida na siya kasi ang hero. Sinabi ng babae sa labas na nakatanggap ito ng tawag mula sa hindi nila kilala na maging sina Sadaw at Shiro ay kasama sa target ng kalaban. Minsan ay tinawag ni Chiho si Sadaw para mag-date sila. Nagkita sila sa isang park at masaya ang babae dahil napansin ni Sadaw ang bago nitong gupit na buhok. At hinawakan pa nito ang kamay ng dalaga. Sinundan pala sila ni Shiro ngunit nagulat ito nang lumabas si Emi sa likod niya. Sinabi ni Shiro na binabantayan niya si Sadaw. Akala ni Emi kung igagang rape ng mga demonyo ang babae kalaunan pero mabait daw sila. Napansin ni Emi na bagong gupit, bagong boots at polo na nagpapakita ng malaking boobs ang damit ni Chiho, kaya alam na nito ang layunin ng babae. Para malaman nila ang pinag-uusapan ng dalawa ay tinawag ni Emi si Shiro na pumasok at magkape. Sinabi ni Chiho na nakakarinig daw siya ng mga nag-uusap na mayroong mga lindol na darating. Kaya naisip ni Sadaw na dahil ito sa mga pulses na gawa ng mga naghahanap sa kanila. Nagulat si Sadaw nang makita ang biglang pagpasok ni Shiro at Emi. Magpo-propose sana si Chiho na gusto niya si Sadaw, pero biglang dumating si Emi at sinabi nitong delikado si Sadaw. Pero nagalit si Chiho dahil naisip nitong baka ex daw ni Emi si Sadaw. Nagkakasagutan ang dalawang babae nang biglang lumindol at natabunan sila. Nagising si Chiho na madilim ang paligid. Pero naroon si Emi kaya pinag-usapan nila ang feeling ni Chiho kay Sadaw. Saka pinatulog ulit ni Emi ang babae gamit ang magic nito. Saka tinawag si Sadaw na alam nitong nasa paligid. Lumabas naman si Sadaw pero naging tikbalang na ito. Naisip ni Emi na ibigay ang lahat ng kapangyarihan nito para patayin ang tikbalang, pero nagulat siya nang sinabi ng bida na bantayan niya si Chiho.
Saka ginamit ng bida ang kapangyarihan para iligtas ang mga naiipit na tao. Ipinakita ang nakaraan ni Emmy kung saan masaya siyang nakatira sa Entei Isla kasama ng kanyang ama. Ang problema lang nila ay ang mga bata ni Satan na nanggugulo. Ngunit isang araw ay dumating ang mga pari ng simbahan nila para kunin si Emilia. Sinabi ng tatay niyang anghel daw ang nanay ni Emilia kaya kalahating anghel si Emmy. Pagkaalis niya ng kanilang bayan ay nalaman niyang sinira ni Satan ang kanilang bayan at pinatay ang mga tao. Kaya nangako siya sa sarili na papatayin niya balang araw si Satan. Muling bumalik sa kasalukuyan kung saan nasa maayos ng kalagayan ang mga biktima. Nag-usap kalaunan ng anghel at engkanto tungkol sa kanilang mga lihim na kaaway. Pero naputol ito nang dumating ang kani-kanilang mga kaibigan. Habang naglalakad pa uwi ang dalawang bida ay nakita sila ng mga nagrorondang pulis. Pinagkamalan silang pulubi dahil nakapaapaalang ang mga bida. Samantala ay pinagkamalan ni Rika na boyfriend ni Emmy si Sadaw kaya naiinis ang anghel. Binalika ni Emmy ang mga bida para bayaran ang utang nito. Kaso ay nainis lang ito sa bida kaya aalis na sana. Pero nadulas siya sa hagdan kaya siya inasikaso ng mga bida. Pagkaalis ni Shiro ay galit na nagtanong si Emmy kay Sadaw kung bakit daw hindi siya masama. Bakit daw nirerespeto nito ang mga batas sa mundo samantalang siya ang demonyo. Saka naiyak ang babae dahil kung sana ay mabait lang si Sadaw sa mundo nilang End Isla at hindi nito pinagpapatay ang mga tao kasama ng ama niya, ay kasama pa rin niya sana ito. Sinabi ni Sadaw na hindi daw niya alam ang feeling ng pagiging tao noon at humingi ito ng pasensya. Magkakaliwanagan na sana pero biglang dumating sina Shiro at Chiho at nakita ni Chiho ang kanilang kalagayan. Nag-isip ito ng LQ, saka mabilis na tumakbo. Saka dumating din ang landlady na smells something fishy. Sinabi nitong dahil sa palagiang paglindol ay pinag-iingat nito ang mga boarders. Saka sinabi ng landlord na nakita nito si Chiho na patungo ng train station. Dahil dinamay ito ni Sadaw ay responsibilidad niya itong pangalagaan. Kaya nagtaka ang mga bida. Samantala ay pinakita sina Albert at Emeralda na binabagtas ang isang portal patungong Japan. Mga kaibigan nito ni Emilia na patungo sa kanya. Habang naiiyak si Chiho ay sinabi sa kanya ni Lucifer na masarap daw siyang kainin. Nakialam ang isang lalaki pero natamba ito at pinakita ng uwak ang kanyang pakpak. Naroon din na sumunod sina Sadaw, Emmy at Shiro. Hindi daw makapaniwala si Emmy dahil pinatay na nito si Lucifer pero nakaligtas pala ito. Saka pinalabas ni Sadaw ang nagtatagong matandang Saitama. Ito si Olba na naging kasama ni Lucifer dahil nangakong dadalhin si Lucifer sa langit. Habang nag-uusap sina Shiro at Sadaw tungkol sa pera ay pinatamaan sila ni Lucifer ng magic arrow kaya nasaktan si Shiro. Sa kanito sinira-sira ang lugar kaya napatakbo ang mga bida. Sinabi ni Sadaw na lumakas si Lucifer dahil kinakain nito ang mga negative energy ng mga tao. Sinundan sila ni Lucifer at nagtanong ito kung bakit di niya ginulo ang mga tao sa mundo para lumakas at makauwi sa Entei Isla. Pero sinabi ni Sadaw na gusto niya ang pagiging tao at mahalaga ang mundo sa kanya. Nilabas ni Lucifer ang kakainin daw nitong masarap na si Chiho. Saka pinatamaan ng mga energy balls ang mga bida. Natama ng katawan ni Sadaw. Saka lumabas ang bigatelyong Saitama at binarilang bida. Naging cowboy bebop na raw ito. Hinawakan ni Sadaw ang kamay ni Emmy saka sila nag-teleport sa maraming tao. Pero sumunod din si Lucifer dala ang walang malay na Chiho. Muling pinatamaan ni Lucifer si Sadaw na wasak ang katawan na kinagulat ni Emmy. Hinulag ni Lucifer si Chiho na agad na sinalo ni Emmy pero nasaktan ng paa. Bago umalis ay nagpasabog si Lucifer ng mga gusali kaya natakot ang mga tao. Kaya biglang lumabas si Sadaw na muling naging tikbalang. Hinahawakan nito ang nahuhulog na tulay. At nasaksihan naman ito ni Chiho. Mag-i-imagine pa sana si Emmy pero ginising siya ni Sadaw at sinabing bilisan nito ang pagtalo sa dalawang kalaban. Kaya tumayo si Emmy at ipinakita ang tunay na kapangyarihan at naging warrior Emilia ito. Pinatulog naman ni Sadaw ang mga tao at nagcast ng freeze time barrier. Inatake ni Emilia si Lucifer gamit ng espada nito pero malakas pa rin ang ibon at nasipa si Emmy, saka agad nitong pinatamaan ng balahibong granada ang bida. Natawa ang kalaban pero nagulat siya nang biglang magpakita si Alciel hawak-hawak ang babae. Sinabi nitong kalaban nito si Lucifer dahil si Satan ang boss niya. Pero natagalan daw siya dahil kinuha pa niya ang kapa niya sa bahay nila. Tinitipid ni Olba ang lakas pero sinabi ni Lucifer na matitigok sila pag di siya gumalaw kaya napilitan itong lumaban. Binato ni Alciel ng sasakyan si Kalbo kaya nawalan ito ng malay. Samantala ay nilapag muna ni Sadaw ang bridge. Sa kagalit nitong tinalo si Olba at nag-teleport sa harap ni Lucifer. Natakot si Lucifer kaya mas lalong lumakas si Sadaw at binigyan ng bukol si Lucifer. Tinali nila si Olba at naging kawawa ang kalaban.
Kalaunan pa ay pinaliwanag ni Sadaw at Emilia kay Chiho na hindi sila pwedeng maging lovers dahil magkalaban sila. Dumating din ang dalawang kasamahan ni Emilia at nakita nila ang dalawang demonyo. Dinala ni Emilia ang mga hero sa bahay ni Sadaw, samantalang naiwan si Sadaw at inayos ang nasira. Pag-uwi nila ay nagulat sila nang makita ang mga hero sa bahay nila. Umalis ang dalawang kasama ni Emmy, samantalang nagpaiwan si Emmy. At nagpatuloy lang sa pagbebenta ng burger sina Chiho at Sadaw.